What's up mga Kapinoy AU? Magandang araw, magandang buhay po sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel, Pinoy AU Info. Today's topic po, top 6 cons of living and working sa regional area. Top 1, siyempre top 1, tungkol sa trabaho, limited job opportunity based on specific professions. Kung tayo po ay engineer, architect, IT, programmer, basta lahat ng IT, accountant, mga office jobs, HR, kahit yung admin job is 0 to almost napakahirap ang mga ganyang trabaho, makahanap ng trabaho sa regional, specifically po dito sa amin sa Wagga-Wagga. Pero meron naman po mga trabahong available dito. Ang marami is mga trades worker, mga plumber, mga electricians, mga tile setter, bricklayer, mga roof, mga gumagawa sa bubong, mga carpenter, tapos butcher, mekaniko, mga barbers. Yan po marami. Tapos retail, at saka yung sa mga cafe, mga kitchen hands, mga all around, mga cook, chef. At saka po siyempre, doctor and nurses sa mga medical field. Yan po marami dito. Kaya lang, usually, yung mga ganong profession, mga ganong trabaho naman, ang mga pumupunta dito, especially po mga kabahay natin, mga naka 482 visa, o yung mga employer-sponsored, pupunta sila dito kasi inisponsoran sila ng isang company. So yun ang top 1. Okay, top 2. Napakahirap po ang public transportation. Hindi ko masabi sa Perth or sa Adelaide kung maganda na ba. Pero dito sa o kaya sa Wollongong, hindi ko pa nakita, no. Sa Newcastle, actually, medyo mahirap pa rin. Pero kahit papano, may train sila doon na from certain area, and then ang mga buses sa CBD mismo, medyo mabilis yung interval. Dito sa amin, sa Wagga-Wagga, napakahirap. Unang-una, walang city train o yung metro. Ang train lang dito is yung pangmalayuan, yung pumupunta ng Sydney to Melbourne, and ang biyahe niya is 2 times a day lang. Tapos, ang buses, ang interval niya is 1 hour. 1 hour yung gap, kaya napakahirap i-timing dun sa oras ng lakad mo. Tapos, meron namang Uber, pero syempre pricey. Kaya necessity po dito talaga yung sasakyan. Okay, number 3. Yung mga mahilig kumain, mga mahilig sa Starbucks po, kumain sa mga fast food restaurant, sa mga magagandang, sa mga fancy hotel, ganyan. Very limited po ang variety ng food and cuisine dito. Ang available po dito is KFC, McDonald's, yung Macas, Hungry Jacks, tapos Subway, tapos yun na, mga local na pagkain na. Pero syempre yung mga groceries naman, yung mga local groceries like Aldi, Woolworths, tsaka yung Coles available dito. Tapos syempre ang bilang Asian tayo, bilang Pilipino, is napakahirap din po. Dito isa lang yung Asian store na may Filipino food o Filipino product. May mga iba, mga Korean, mga Indian. Yung isa yon, meron mga Pilipino. Okay, number 4. Kung meron naman kayong mga anak na mag-uni o magka-college, depende po sa location. Dito sa amin sa Wagga-Wagga is limited yung courses na ino-offer. Ang usually dito kasi sa amin is medical precinct. So, mostly ang mga courses dito is medical.
walang engineering, walang architecture, walang mga IT. So mostly um, medical courses, doctors, nurses. Okay, top 5 na. Sa mga mahilig pumorma, mahilig sa fashion, mahilig mag-OOTD, very limited din po ang mga options ng mga branded na damit dito. Pero meron namang merong Rebel sa mga sports product, may Athlete's Foot, may Platypus, may makakabili ka rin naman ng Nike, mga Hoka, mga Dr. Martens, tapos sa mga damit, Just Jeans, may mga Guess yata, may Calvin Klein, yun. Cotton On. Always available naman yung online shopping. So, yung mga pwede ka naman umorder sa Sydney, sa Melbourne. And mabilis lang naman din yung mabilis lang din yung shipping. Ang top 6, syempre yung mga mahihilig sa nightlife, mahihilig sa mga gabi lumalabas. Dito is maagang nagsasarado ang mga establishments. Pero yung mga grocery naman, kahit pa paano, umaabot yan ng 8 o'clock, 9 o'clock. So, medyo mahirap yan kung ang schedule ng trabaho mo o yung ship mo is panggabi. Lalo yung sa mga nurses, di ba? Minsan gabi sila pumapasok, tapos sa minsan tawag dito, gabi na sila natatapos sa trabaho. Yung time nila is mahirap. Pero pag weekend naman, Thursday, medyo late sila konti. And pag weekend, bukas naman sila pag weekend. Usually kasi pag normal days, 5 o'clock, 5:30 yung mga establishment sarado na. Siyempre, kasama na rin dyan yung mga mahilig gumala, mahilig sa recreations. Very limited din yung options ng mga pasyalan dito. Usually, mga park. Meron kami ditong zoo tapos park. Pag napuntahan mo, wala na. So, ang option mo na lang talaga is mag-drive ka ng malayo. Katulad sa amin, 3 hours away lang naman from Canberra. So, Canberra kami pumupunta. Pinakamalapit na city sa amin is Canberra. Then, Melbourne, tapos Sydney. Kasi dito talaga wala kang mapupuntahan, tapos walang beach dito, walang dagat, mostly mga parks lang. So yun po, top 6 cons. So sa next video, yun namang pros ng living and working dito sa regional area Wagga Wagga.